Doble higpit ang seguridad sa Davao City kasunod ng nangyaring gulo sa Marawi City. Mahigpit na binabantayan ang pagpasok at paglabas ng mga tao sa lungsod. Live mula sa Davao City, may report si Ian Cruz. Ian? Ma'am Jess, mas pinahigpit nga po ang seguridad dito sa Davao City sapagkat hindi sinasantabi ng mga otoridad na maaaring dito mismo sa bayan ng Pangulong Duterte ay maghasik ng kaguluhan yung ilang grupo. Narito ang aking report. Matapos ang deklarasyon ng martial law, bunga ng bakbakan ng mga sundalo at pulis sa Maute Group sa Marawi City, mas hinigpitan ang lahat ng papasok sa lungsod ng Davao, ang bayan ng Pangulo. Ang lahat ng mga sasakyan, iniinspeksyon. Okay lang. Okay lang. Wala namang gulo. Nakakaramdam ba kayo ng paghigpit dito sa lugar nyo? Hindi naman. Okay lang. Okay lang, normal. Normal lang. May bantay din ang city jail ng syudad kung saan nakakulong ang ilang Maute Group members na inakusahan ng pagpapasabog sa Roas Night Market nitong Setyembre. Kagabi, matapos ang deklarasyon ng Pangulo ng martial law sa Russia, nakipagpulong si Mayor Inday Sara Duterte sa sundalo at pulis ukol sa pagpapatupad ng martial law. Lockdown kung saan walang makakalabas at makakapasok ng syudad ang plano niyang ipatupad. Pero nabago na ito kanina sa hold and secure method. Sa lockdown last night, nobody can go out and come in of Davao City. Kabilin-bilinan ng alkalde na isumbong sa 911 ang anumang kahina-hinalang bagay, mga tao o grupo. Hindi rin hinihikayat ang pagbibiyahe, palabas at papasok ng Davao kung hindi lubos na kinakailangan. Kung maaari raw, ay wag na ring lumabas kung gabi. Ang religious activities, hinihikayat na gawin kung araw. Ang mga Muslim na mag-oobserba ng Ramadan, hinihikayat na gawin ito sa mga moske o kanilang tahanan at parating magdala ng ID. Kung gusto nila mag-divert ng attention from what is happening in Marawi, they would want to do it here in Davao City. Kasi number one, nandito nakatira ang president, and number two is Davao City is the rallying point of Mindanao. Mataas po talaga ang threat level natin dito sa Davao City. Considering na the city right now is an alternate seat of government na. Ma'am Jess, bagamat umiiral nga ang martial law dito sa Davao City, sa pangkalahatan ay nakikita naman natin na normal ang sitwasyon at ganyan din ang pakiramdam ng ating mga kababayan dito sa Davao. Pero Ma'am Jess, dun sa ating pag-iikot kanina dito sa ilang mga estratehikong lugar dito sa Davao City ay kapansin-pansin, particular dun sa paligid ng kanilang City Hall, talaga namang kumonte yung mga tao na namamasyal doon kumpara sa mga nakaraang mga gabi na hindi pa umiiral yung martial law, Ma'am Jess. In terms of distance, Ian, malayo-layo ang Davao to Marawi, di ba? Pero it looks like they're not taking any chances. Talagang naghigpit sila agad ng seguridad. Tama, Ma'am Jess, kung babiyahin mo by land, sinasabi ng mga drivers na nakakausap natin, mga 6 to 8 or 9 hours pa nga, kung talaga matraffic, yung lugar na yan. Pero, Ma'am Jess, ang ayaw nila talagang i-discount yung possibility sapagkat nung September nga, may nangyaring pagsabog dito sa Davao City, doon sa Roas Night Market, at ang biniblame dyan, at yung ilan sa mga nakakulong nga doon sa binabantayan ngayon ng mga sundalo sa City Jail, ay mga miyembro ng Maute. Kaya, ayaw talaga nila na malusutan muli sila ng isang panibagong pag-atake ng mga miyembro ng Maute Group, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Mindanao, Ian Cruz.